So welcome back ulit sa ating channel guys, Sir Edu TV nga po pala mga sir, ma'am, sir. Maraming salamat po sa lahat ng nakasubscribe, sa lahat po ng nag-like sa ating channel, sa lahat po ng nanonood sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy nyo lang pong i-subscribe ang ating channel. Sana po dumami pa po ang ating mga subscribers, ang ating viewers, ang ating mga likers. Paki-share na rin po ang ating mga video para mapanood na rin po ng mga ibang kapwa natin yung mahilig sa sounds ang ating mga video. So today, hindi na natin ito patatagalin pa. Umpisa na natin to agad. So today, i-review natin ang equalizer from Prostax. Yan, Prostax. Ang model ng equalizer na ito ay EQ215S. 15 band siya. Left and right channel. So ang kagandahan dito sa EQ na to, mayroon siyang sub-out. So ano nga ba ang kagandahan sa sub-out? So kapag may sub-out ka, pag meron kang dalawang amplifier, pwede mong gamitin yung left and right sa mid-high as full range, and pwede mong gamitin itong sub-out sa sub-mono lang siya. So ito yung equalizer na hindi mo na kailangan ng crossover kung full range yung gamit mong mid-high. Ayan. Napakasimple lang niya, napakanipis niya sa rack. So kung mahilig kayo sa minimalist na setup, ito na po yung sagot na processor para sa inyo. Ayan. Ayan. So out of the box, ang meron lang siya is itong power connector. Ayan, power connector. So tingnan naman natin yung kanyang likod. Yeah. So yung kanyang likod, kung makikita nyo, is meron siyang input ng input 1 and input 2. Pwede siyang XLR input and PL. And then ang output niya is pwede ring XLR, ayan, then pwede ring PL sa output. So ito naman yung wala sa ibang equalizer. So ito yung sub out. So dito mo isasaksak yung kung meron kang active na subwoofer or meron kang dedicated na amplifier for subwoofer, dito mo siya i-output. Then mono setup lang siya. Ayan. Ito yung kagandahan niya. Ayan. Meron kang isang EQ, meron kang isang equalizer, hindi mo nakakailanganin gumamit ng crossover para sa sub mo. Ito na siya. Ayan. And then yung controller niya nasa harap na. Ito na. Ayan. Ayan. So today i-testing natin to, and then ituturo natin kung paano yung setup niya. Ayan. Ayan. So yan, na-ready na natin yung ating dalawang amplifier. Yung Ace LX20 gagamitin natin siya for mid-high setup, and then yung BL800 is for our sub. So gagamit lang tayo dito sa setup na ito ng 5 pieces na XLR cable male to female. Ayan. And then ang gagamitin natin is itong mixer na ito. So yan, set up na natin siya. So ngayon sa first connection natin, kukuha muna tayo sa output ng ating mixer. Sasaksak lang natin to dito. Left and right channel. And then yung dalawang wire na to is papunta siya doon sa likod ng ating equalizer. Dito tayo sa input. Ayan. Sa kabila. Ayan, pasensya na kayo, wala tayong katulong mag-video. Ayan. Ayan. So yan yung first step natin. Ayan. From mixer, output ng mixer to input ng equalizer natin. So next naman natin is from equalizer to amplifier. Kuha ulit tayo ng dalawang XLR cable. Saksak naman natin sa output ngayon itong XLR. So yun, naisaksak na natin siya from our output ng equalizer, left and right, to the input ng ating LX20. Ayan, left and right. Ayan. So make sure natin na pag meron na tayong mga processor or equalizer, ilalagay na natin sa mode na pass yung ating LX20.
Ayan. So next naman is yung pinakahuli. Kuha ulit tayo ng XLR cable. Yung out ng sub out, ayan, dyan tayo ngayon magsasaksak ng ating subwoofer, pang sub na amplifier. Ayan. And then yung kabilang dulo is isasaksak natin sa channel 1 ng ating BL800. Ayan. And then ilalagay naman natin siya sa parallel or mono mode. Ayan. Para kahit isang channel lang yung sinaksakan natin sa input, gagana yung left and right nya. Ayan, ipalalagay natin siya sa parallel. Ayan, pang sub siya ngayon. Ito siya sa parallel ngayon. So ayan, quick review lang. So ayun, quick review lang tayo, So from mixer, output ng mixer, left and right, papunta tayo sa left and right input ng ating equalizer. Left and right. Ayan. And then, sa output ng ating equalizer, output left and right, papunta naman tayo sa dito. Sa ating likod ng ating LX20. Ayan, LX20. Input. Ayan. So, yung mga speaker natin, nakasaksak na yan, nakaready na yan, para hindi na masyadong humaba yung ating video. So, yung pinakahuli naman is itong sub out. Ayan, papunta naman siya dito sa ating BL800. Ayan. Ayan. So yun lang, ganun lang kasimple yung setup natin. Gumamit lang tayo ng 5 XLR cable para sa ating setup. From mixer to equalizer, from equalizer to LX20, sub out to Sunra BL800. So ganun lang kasimple yung setup natin sa ating Prostax EQ215S na may sub out. So very convenient lang siya dalhin sa setup. So ite-testing na natin siya sa ating video. So yun, umpisa na natin yung ating testing. So umpisa natin i-on yung ating mixer. Ayan, mixer, equalizer. Ayan. And then yung ating amplifier. Ayan. So ito lang ituturo ko sa inyo, pati yung pagbubukas ng ating mga sound system equipment, meron din yung pagkakasunod. So pag magbubukas tayo ng ating sound system equipment, lagi nating uumpisahan sa ating mga processor. So mixer, equalizer, and then huli yung amplifier. So pagpapatayin naman natin sila, umpisahan natin sa amplifier, tapos equalizer, and then yung ating mixer. Ayan. So first in, first out siya. Ayan. Ganun siya lagi, Then bago ko pala makalimutan, meron pala tong equalizer natin, meron siyang low cut. Meron siyang low cut. Pares na channel, and then na bypass. Ayan. Kung makikita nyo. Then ito yung kanyang volume. Meron siya both channel. Ayan. So yan. Naka-on na yung ating mga amplifier. So magte-testing na tayo. Umpisa na natin yung testing natin na to. Huwag na natin patagalin. So mag-play tayo ng upbeat song. Ayan. So umpisahan na natin dito sa ating sub. Ayan. Bigay tayo ng volume sa ating mixer. Ayan. Ayan. Ito yung control ng ating sub, Dito na lang tayo mag-control ngayon ng volume ng ating sub. Yan. So yan, control. Bigay tayong sub. Yan, may volume na din tayo dito. Ito yung sinasabi ko na sub out niya, Ayan. Lakasan natin. Yan. Yung frequency niya, pwede mong baguhin 80 to 100. Ayan. So yan yung sinasabi ko sa inyo na para siyang crossover yung function niya. Ayan. So wala kang maririnig na boses dyan. Ayan nga pala uli yung ating audio master speaker. Nakalagay sa subscope. Dalawa. Ayan. Ayan. Pwede mo siya siyang i-volume. Ayan. Ayan. So ayan. Hinaan natin. So testing naman natin yung mid-high. Ayan. Ayan. Dito ngayon yung volume ng ating mid-high. Ayan. Pwede rin dito.
Ayan, pwede rin dito. Ayan. Ayan. Lakas natin ng konti. Ayan. So, pag mid-high natin siya gagamitin, ilo-low cut lang natin siya para walang bass na lumabas doon sa ating mid-high. So, ang mid-high natin na ginamit is ang PLX15. Ayan. So, pag sabay natin, bigyan natin ng sub para mas maganda yung sound. Ayan. Lakas natin. Ayan. Pakinggan natin ng walang sub. Hinaan natin. Ayan. Ayan. Ayan, wala yung sub. PLX15 lang. Then paglalagyan natin ng sub, volume lang tayo dito. Ayan. Ayan. Ayan, sub lang yan. Ito yung may made high. Approve. So ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag nakaparallel siya, kahit isang signal cable lang yung ikabit nyo sa inyong amplifier, gagana yan. Channel A, channel B. Ayan, pwede mong hinaan yung kabilang channel, pwede mong laksan yung kabila. Ayan. Ayan, testing uli natin, walang sub. Ayan. Ayan siya pag walang sub. Pag may sub siya, ganito. Gamit na lang kayo ng headset para marinig nyo. So try natin na walang sub, mid-high lang. Ayan, naka-low cut yan. Mid-high lang po yan, mid-high lang with low cut. So lagyan natin siya ng sub. So yun, ganun lang kaiksi yung ating video. Tinesting lang natin yung ating equalizer na merong sub out. So ito yung equalizer, ulitin ko, ito yung equalizer na kapag meron kang full range na speaker at meron kang bukod na sub, pwede mo siyang gamitin nang hindi ka nagagamit ng crossover. Kasi meron na siyang built-in na sub out. So ito yung purpose nito. So meron din itong isang version, yung 231, 31 band naman siya, dalawa. Ganun yung gamit ko dati, binenta ko lang kasi ayoko nung masyadong makapal yung mga gamit ko. Ayan. Gusto ko kasi minimalist setup lang. Ayan, kagaya niyan, for example, ayan. Meron kang rack, ang laman lang ng rack mo is isang processor,
dalawang amplifier. Napatay muna natin to. So yun. So meron pang ibang mga processor na mas magaganda na all-in-one, nandun na lahat, kagaya ng mga drive rack. Ayan, meron na lahat. Kaya lang masyado kasing mahal yun. So ito, ang price nito is around nasa 3,000 to 4,000 if I'm not mistaken. Ayan, meron na siyang sub out, left and right magagamit mo sa mid-high, and then meron siyang sub out. So yung quality ng tunog niya maganda na rin for me. Maganda kasi US made to, Pro Stocks. US made daw to, sabi nila. Ayan. So yan, sulit na to. So kung nagbabala kayong magbuo ng setup at ayaw nyo ng sobrang daming processor, eto na po yung sagot sa inyong setup. So hanggang dito na lang po yung ating vlog. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa inyo. Please subscribe to our channel. Thank you.